Tanong, hirap na hirap ka na rin bang magpapayat? Yung tipong halos hindi ka na kumakain, puro ka na lamang takbo, zumba at pawis araw-araw, pero kapag tumutungtong ka sa timbangan, parang walang nagbabago. Bumababa nga ang timbang mo pero pakiramdam mo ay lumalaylay naman ang balat mo, nanghihina ka, at lagi kang pagod kahit nakagigising mo lamang. Nakaka-frustrate kapatid, hindi ba? Ginagawa mo naman ang lahat ng sinasabi sa internet pero bakit parang ayaw makisama ng katawan mo? Ang sakit isipin na nag-e-effort ka araw-araw tapos nauuwi lang sa wala. Kung ganito ang sitwasyon mo, baka may isang napakalaking piraso ng puzzle ang kulang sa ginagawa mo. Baka naman puro ka lamang takbo, puro ka lamang cardio, paglalakad, pero nakalilimutan mo ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng weight management, ang strength training. Ang tanong, bakit nga ba natatakot ang marami sa pagbubuhat, lalo na sa mga kababaihan? Kadalasan sinasabi nila na ayaw daw nilang magbuhat dahil baka lumaki ang kanilang mga katawan at magbuka silang macho. Ito ay isang napakalaking myth. Hindi po ito totoo. Hindi ka basta-basta lalaki dahil iba ang hormonal makeup ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Ang totoong nangyayari kapag nagsa-strength training ang isang babae o kahit na sino, binubuo po ninyo ang lean muscle mass ninyo. At dito na po pumapasok ang magic ng metabolismo. Alam niyo ba na ang muscle tissue ay metabolically active? Ibig sabihin nito, kahit na nakaupo ka lamang, nanonood ka ng telebisyon o di naman kaya ay natutulog ka pa, ang mga muscles ay patuloy na nagbo-burn ng calories para i-maintain ang ating mga katawan o ang ating mga pangangailangan sa katawan. Kapag mas marami ang muscle mass, mas mataas ang ating resting metabolic rate. Kaya naman kapag puro lamang po cardio at nagugutom, ang unang sinusunog ng katawan bilang fuel ay ang sarili nating muscles, hindi ang taba. Kaya babagal lalo ang inyong metabolismo. Kaya naman po sa ating practice, hindi po tayo naniniwala sa hula-hula o sa basta-basta na lamang o sa mga usong-usong mga diets na panandalian lamang naman po ang epekto. We heavily rely on strictly evidence-based lifestyle modification and lifestyle medicine. Ang non-negotiable po na inireseta natin sa ating mga pasyente para ma-achieve ang kanilang primary health goal na gustong gumanda ang katawan at gusto pong maging maayos ang kanilang pangangatawan ay isang kompletong balancing exercise plan. Ano ba ito? Ito ang paggawa ng 30 minutong aerobic exercise araw-araw 5 beses kada linggo. Halimbawa, brisk walking or jogging or cycling. Pero hindi po dyan nagtatapos dyan. Kinakailangan sabayan din po ito ng strength training kahit na 3 beses lamang po sa isang linggo. O pwede rin pong gumamit ng mga dumbbells, o pwede gumamit ng mga resistance bands, o di naman po kaya kahit ang sarili po ninyong body weight. Halimbawa, gumagawa kayo ng push-ups or ng squats. Hindi po kailangan magbukat ng kasing bigat ng sasakyan. Ang mahalaga ay mayroon pong sapat na resistance na naghihikayat sa atong mga muscles na lumakas at mag-adapt. Kapag pinagsama-sama ang tamang pagkain, isang plant predominant diet na mayroong tamang sukat, at ang inyo pong tamang pag-eehersisyo at tama rin pong protina, consistency sa strength training, maaaring nababago po ng tuluyan ang komposisyon ng ating mga katawan. Unti-unti pong pinapahaba ang buhay, pinapababa ang visceral fats at mas mabilis na pinapalitan ng malusog na lean muscle. Bukod sa mas mabilis na metabolismo, ang pagbubuhat po ay nagpapabuti rin po ng bone density natin lalo na habang tayo ay nagkakaedad na pumipigil sa mga sakit katulad ng osteoporosis. Kaya kung gusto po ninyong mas maging malakas, mas maging masigla at mas maabot po ang tunay na kalusugan, oras na para kunin ang mga dumbbells na yan. Pwede rin po ang inyong mga resistance bands o pwede rin po ang inyong mga sariling body weight. Pwede na po kayo magsimula ng strength training. Huwag matakot sa pagbubuhat, palakasin ang makina ng inyong katawan. At yun, sana po ay mayroon kayong natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you next episode. Ingat.